Opo, magandang araw po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Paumanhin po dahil kasalukuyan po nasa hospital po ako na nag-aalaga sa father ko. Pero gusto ko pong i-share din sa inyo. Sana't marami din po tayong matutunan at magamit din natin ito hindi lang po sa mga educational purposes, kundi sa buhay po natin at ministry bilang mga kapastoran at mga workers sa Panginoon. Dahil ngayon po ay challenging times. Ngayon po ay isang age o era kung saan marami na pong tao ang hindi naniniwala sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus. At nakakalungkot, hindi dahil sayang yung mga miyembro, sayang na pwede natin silang makuha. Hindi yun eh. Tungkol po ito sa pagkalat ng katotohanan, that is Jesus Christ, 'di ba? Yung gospel po. Na ang dami pa pong mga tao ang nandyan, no, for getting to know our God. So gusto ko pong i-share sa inyo ito pong tinatawag na Across the Age of Unbelief. Ang subtitle nga po nito is Sharing Christ in a Post-Modern World. So mamaya malalaman po natin kung anong ibig sabihin nito. And bago po yun, gusto ko lang pong itanong kung familiar po ba yung mga statements na ito. Napanood nyo na ba? Naririnig nyo po ba ito? Or may nagsabi na sa harapan ninyo ng mga bagay na to? Halimbawa, I'm spiritual, but I'm done with organized religion. Sabi niya, hindi na daw siya naniniwala sa religion, kundi ayoko na. Yan. O kaya sabi niya, gusto ko si Jesus, pero naiinis ako sa mga worshippers niya o sa mga followers niya, sa mga fans niya. Di ba? Ako may naririnig ako before. Sinasabi, okay lang naman sa akin si Christ, pero naiirita ako is yung mga Christians. And so, o kaya, meron din iba mga nagsasabi, pwedeng ikaw sinasabi mo yan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan paniwalaan ko yan. May sarili din ako pinaniniwalaan. So may sarili siyang truth. Bukod sa objective and universal na truth. Yun yung sinasabi niya. Itong mga bagay na to ay sinasabi ng mga tao na hindi po sila kakaiba. Hindi sila parang lutang o may nainom or may nakain kaya ganun sila magsalita. These are usually people na nag-iisip sila eh. Rational sila mag-isip. Pero nadismaya na sila sa nakikita nila sa paligid. At ayaw na nilang ibigay pa yung tiwala nila sa mga bagay na baka mamaya masaktan lang ulit sila. Di po ba yun yung tinatawag natin na postmodern mindset? And whether we like it or not, namumuhay po tayo sa age kung saan ang mission field po natin ay ito. Sila, mga postmodern. This is the mission field. So, sige, to further explain what is postmodernism. Postmodernism po is a worldview that says there is no single absolute truth. Ang meron lang is a personal truth. So halimbawa sinasabi ng iba, ang Panginoong Jesus, siya ang tanging Diyos. Sasabihin nitong postmodern na person, para sa'yo, si Jesus ang Diyos. May iisang Diyos. Pero sa'yo yan. Ako, gusto ko paniwalaan. Maraming Diyos, maraming paraan para maligtas. O, ganun. So that is is a postmodern dialogue or postmodern example ng usapan pagdating sa pag-share ng gospel. Ano pa po sinasabi ng mga postmodern? Authority, especially religious authority, is suspicious, kahina-hinala. Baka mamaya peperahan lang ako niyan. Baka mamaya pagsamantalahan ako nitong mga to na nagkukungwaring religion sila. Nadidismaya na sila sa mga nakikita nilang balita, nakikita nila yung mga reklamo, at saka naririnig nila yung mga biktima ng iba't ibang religion na apparently naging kulto pala, ganun.
So sila, wala silang tiwala. It's suspicious to them. Ano pa po? Sabi, experience and feelings are more important than objective facts. Mas mahalaga ang mga karanasan at nararamdaman ko. Kung sa palagay ko it feels good, yun ang importante sa akin. Hindi ko sasabihin na yung katotohanan, yung reasonable truth, yan yung paniniwalaan ko. What's good for them, what feels good, yan ang paniniwalaan ko. And another one is moralidad, tama at mali, is self-defined and self-governed. Sarili ko, ako, myself, ang magsasabi kung ano ang tama para sa akin, ano ang mali, ano ang masama, ano ang mabuti. Yan. Tapos sabi natin, pwede ba yun? Syempre, meron namang objective truths. Pero ang mga tao ngayon, hindi objective ang kanilang truth. Ang tawag nila relative, no? Relative yung truth or yung morality. Relative, ano yan? Relative morality or moral relativism. Yun yung term, no? Moral relativism. And kung meron tinatawag na postmodern, meron tinatawag na modern. At alam natin yung word na yan. If modernism once said truth is discovered by reason and science, yun yung modernism eh. Base sa mga facts, base sa mga ebidensya, base sa mga proof, truth is discovered by reason and science or math, di ba? Basta yung mga absolute truths. Pero sinasabi ng postmodernism, truth is whatever feels true or authentic para sa akin. So, ang laking kalaban na meron po tayo kasi paano natin sila i-convince ng objective na tama at mali kung ang pinaniniwalaan nila ay yung sarili nilang palagay ng kung ano ang tama at kung ano ang mali. Di ba? Challenging po, no? And so, in a postmodern world, people are not asking, is this true? But, is this good, safe, and worth trusting? Para sa kanila, hindi tanong yung totoo ba? Kasi madali lang para sa kanilang gumawa, mag-imbento, mag-isip ng sarili nilang truth. Pero ang tanong, itong mga bagay ba na to ay magagamit ko? Ito ba ay para sa akin mukhang okay, kapaki-pakinabang, at katiwa-tiwala para sa akin? Right? So, yun yung ibig sabihin ng postmodernism. Postmodernism. Now, syempre may pinanggagalingan niya, may pinaguhugutan. So, the roots of postmodernism is, of course, a reaction. No? Literally, ang ibig sabihin ng postmodernism is after modern. Post nga eh. So, after, and then modernism. And kaya siya tinatawag na ganyan kasi isa siyang reaksyon ng klase ng mindset after nung naunang mindset, yung modernism. So sabi natin, bakit nga ba binaliktad nila? Ang ganda naman na sana nung modernism na tinatawag kasi syempre ang truths ay galing sa mga katotohanan, sa mga facts, sa evidence, proof. Syempre dapat dun tayo susunod, di ba? So what went wrong? And bakit nagkaroon ng reaction after modernism? So meron tayong illustration para ma-visualize po natin kung anong nangyari over the centuries at kung paano ngayon lumabas yung postmodernism na tinatawag po natin. So may chart po dito, merong timeline dito. Ang sinasabi nga, nandito sa ilalim yung mga years. And sa kaliwa, makikita natin na nag-umpisa tayo dun sa 1650s. Yan. So, ito yung umpisa ng timeline natin hanggang today. At sa 1650s, ito yung panahon na nag-umpisa yung tinatawag nating Age of Enlightenment. Enlightenment, anong ibig sabihin? Yung parang ang daming discoveries. Ang daming nag-boom. Lahat ng mga karunungan, kaalaman, discoveries na totoo naman, na totoo.
proof. Provable pala. At siguro I think nandito yung mga na-discover ni Galileo Galilei na yung merong na ang araw, no, yung sun, hindi siya umiikot sa Earth. Baliktad, yung Earth pala umiikot sa sun. Parang ganun. Okay, so wag niyo ako i-quote doon, baka mali yung example ko, pero maraming discoveries, okay. And then from 1650 until mid 1900s, so mahaba-haba yan. Around 300 years din yata yun, ano? Kulang-kulang. Nag-umpisa yung Enlightenment age. At syempre, dito rin nag-start yung tinatawag nating modernism. The thinking and mindset na merong mga absolute truths sa universe o sa paligid po natin. And it was a belief in objective truth. Nagtitiwala ang mga tao sa science, logic, medicine, and human reason. No? So logic. At nagkaroon din ng confidence sa mga tao sa progress, no? Sa technology, and human achievement. Kasi parang kaya pala natin. Nagawa natin. Na-discover natin. Ayan yun. Yun yung mga meron sila nung time na yan. And so, nag-boom yung mga universal principles kagaya ng reason, morality, at saka law. And yung mga traditional thinking, halimbawa, yun nga, yung umiikot yung araw sa Earth na hindi pala. O kaya, ang Earth ay flat. Hindi pala, round pala siya. At marami pang iba. O kaya, nagtataka sila bakit yung germs, wala palang germs. Nagtataka sila bakit namamatay kagad yung mga sundalo kapag ginagamot ng nurse. Yun pala, may tinatawag na germs or bacteria na nung naimbento yung microscope, nagkaroon sila ng karunungan, kaalaman, technology, medicine, na dapat pala maghugas ng kamay. Ayan. So, mula nun, lagi na, wash your hands. Yan, kasi marumi pala ang kamay. Kaya wag nating gagamitin. Yung mga nurse, hindi naguhugas ng kamay, hinahawakan nila yung sugat, so nabubulok yung mga sugat ng mga sundalo. So ano pa po, no? Around 1800s hanggang early 1900s, modernism was at full strength. Ibig sabihin talagang peak, no? Nasa peak na ng modernism itong time na to. Lahat ng mga tao, or almost everyone, were convinced na yung modern science and medicine, kayang lutasin niya ang lahat ng problema sa mundo. Nakaasa sila sa lahat ng mga karunungan na nagdiskubre ng tao. And many Christians tried to defend faith. Pagdating sa religion, kasama po ito kasi kakabit nito yung religion. Many Christians defended faith using reason and evidence. So logic ang ginagamit. Reason, evidence. Because modern people believed that the truth was out there para maging proven. Yan. So the truth is out there to be found and proven. Eto na. Nasa peak na nga siya. Pero pagdating ng around 1914, early 1900s, pumasok yung, dahil peak na, di ba? So, syempre, pag marami kang kaalaman, yumayabang ka na rin. For some reason, no? And we can go back in history. World War I broke out noong 1914. So, na-shake din yung faith ng mga tao na, ito na ba, katapusan na ba? Lahat ba ng mga na-achieve namin, baliwala na rin? At kasunod ng World War I, yung World War II, talagang nakita nila yung tindi ng kapangitan, ugliness ng puso ng tao. So sabi nilang ganun, baka hindi modernism ang sagot sa lahat. So nag-start sila mag-doubt. No? Around 1950s, 5 years after ng World War II, lumabas na yung mga
mga hinala, mga tamang hinala. And postmodern thought was started. And sabi nila, maybe reason and science cannot solve all problems. Baka wala ring tinatawag na absolute truth. Baka niloloko lang natin yung sarili natin. Ayoko nang umasa sa sinasabi ng iba. I want to depend on myself. Yon. And then the truth is personal, emotional, and social. Yan na yung mga lumalabas, mga kumakalat na kaisipan. So, hindi universal truth, but personal truth, emotional truth, and social truth. Yan yung gusto ng mga tao. Kasi sawa na sila sa absolute truth daw, pero saan naman sila humantong? Humantong sila sa world wars. And so, naapektuhan din yung churches. Institutions, gaya ng mga church, are becoming power-hungry and untrustworthy sa mata ng mga tao sa paligid. So sabi nitong mga tao, dapat magkaroon tayo ng sarili nating paniniwalaan. Each person should define their own meaning, morality, and truth. Yan. And pagdating naman ng later on, 1970s, hindi lang nag-start ang postmodernism, nag-spread siya, kumalat siya into mainstream culture. Lumabas na yan yung ebidensya ng postmodern thinking pagdating sa art, pagdating sa music, pagdating sa culture. Okay, so hindi ako makapagbigay ng examples ngayon, pero magandang makapag-research po tayo. Anong postmodern art, postmodern music, at postmodern culture ang meron? Fast forward po tayo sa 2000, no? Year 2000, Y2K. Postmodern mindset dominates in the West. So dito na talaga nagkaroon ng peak as far as na alam natin po talagang sa panahon po ngayon matindi yung postmodern thinking. And with the information age, hindi lang nanatili yung thinking na to sa West, sa Western countries, Europe, US, hindi lang sa West. Umabot sa atin, Middle East, sa Southeast Asia, East Asia, everywhere dahil sa information age, no? Pagdating ng YouTube, lumabas yung mga videos na napapanood natin na galing sa Israel, mga nangyayari sa Israel, nangyayari sa Iraq, sa Iran, sa Russia, sa China, sa Japan, at marami pang iba, sa Europe, US. So lahat po. And so nag-dominate, no? In the West and even worldwide. Anong sinasabi ng mga tao na postmodern? My life, my truth, my choice. So naririnig nyo ba yung mga my choice, mga pro-choice, ganyan? At lumabas yung age ng woke, di ba? Wokeism. Ano yung mga wokeism? Halimbawa, LGBT, something, QI, ano yun? LGBTQI plus, ganun, ewan ko. And then yung Black Lives Matter, no? Kasi against racism. Pero ang totoo, hindi sila against racism lang. Gusto nila ng power. No? Gusto nila na meron silang extra rights simply because they were different race. Ganun din yung LGBT. Gusto nila extra rights. Hindi extra rights, extra rights. Okay? Yan. Yun ang gusto nila. And so, nandito tayo sa panahon where we are at peak postmodern age. And so, kung dati, the peak of modernism says reason, progress, and technology can solve all problems. At sabi nila, there is absolute truth. And I believe, pag na-prove mo sa akin, maniniwala ako kasi reason is king. Di ba? Ganun yung sinasabi nila. Yun yung peak ng modernism. Excuse me. Medyo inuubo ang inyong lingkod. At sabing ganon, compared naman dito sa fall of modernism, nadismaya na sila sa absolute truth. At ang sabi nila, man's progress brings destruction. Masisira lang ako dyan. Ayoko nga. Gusto ko mabuhay. Gusto ko
love, gusto ko beauty, gusto ko me. Yan. So, yun yung fall of modernism. And sinasabi nila dito, dahil nagda-doubt sila, why should I believe you? At ganun din, the start of postmodernism, ang sinasabi naman, lalo na ngayon, I can find information easily. Gaya ng pag-Google natin, madali na mahanap ang sagot, panonood sa social media, pagtingin sa mga nangyayari sa buong mundo. Ngayon, may lumalabas na ng bago, actually hindi na nga bago, yung AI, napakadaling makakuha ng information, very, very fast. So, ang sabi ng mga tao, I believe only in myself. Kaya kong hanapin yung sarili kong truth at ako ang magde-decide para sa sarili ko. Yan ngayon yung mga taong nasa paligid natin. And so many people don't assume that the Bible is true dahil lang sinasabi ng Bible. Di ba sinasabi nga ng mga tao, Bible mo yan, gawa lang din ng mga tao yan. Remember, ang mga postmodern people, sinasabi nila, wala na silang trust sa tao. So paano natin mako-convince sila that the Bible is true kung nag-iisip sila na gawa din lang ng tao yon. So may mga challenges po tayong hinaharap. And in this age, many people are shaped more by stories and feelings. Mas gusto pa nila yung chismis. Mas gusto pa nila yung mga kwento at karanasan kesa sa logic and arguments. Arguments which means yung sound reasoning na. Hindi arguments na nakikipag-away. And facts. So, yung truth, nako-compromise siya. Ang paghusga sa kung anong totoo is by asking, is it good for me? Hindi, is it true? Ang tanong nila, is it good for me? And so, yung preaching natin, dapat ang paraan ng preaching natin, hindi lang tayo nagsistate ng truth, kundi umaabot din at pumupukaw sa damdamin ng mga tao na masasabi nila, oo nga, magagamit ko nga pala yun. Makikinabang nga pala ako doon. Oo nga, nakaka-relate ako doon. Yan. So we also need to show the goodness of the gospel, its beauty, and relational relevance. May kinalaman ba sa buhay ng mga nakikinig yung ating pinipreach? And so, kailangan po natin ng wisdom. Kailangan natin ng humility. And also, spirit-led compassion. Kung gusto po nating magampanan ang pinapagawa sa atin ng ating Diyos. Alright, so gusto ko lang i-share din sa inyo. Meron pong mga kaisipan para lang familiar din tayo. Kasi gusto ko pong gusto ko pong mag-grasp natin yung realidad ng meron po ngayon. The basic postmodern tenets would say, meron silang distrust towards authority. Sabi nila, itong mga authority na to, itong mga leader namin, mga presidente, puro corrupt lahat yan. They are just pushing their agenda. Yun sinasabi nila. Kaya wala silang tiwala. Skeptical sila sa authority. And in any authority, yun, teacher ko, kung ano-ano sinasabi. Hindi ko, malay mo, may mga ginagawang kalokohan din yan sa bahay. Ganon. Distrust towards anyone na authority. Pangalawa po is truth is relative. Kung anong totoo sa'yo, totoo mo yun. Truth mo yun. It may be true for you but not for me. So gagawa din ako ng truth ko. Ayan. So sabi nung isa, ibig mo sabihin ang pagnanakaw, tama. Kung yung magnanakaw para sa kanya, tama yung pagnanakaw, okay ka lang doon. Sasabihin naman ng postmodern, kung yun ang para sa kanyang tama, di sige, maliban natin kung meron siyang pangangailangan. Okay, nagigets niya? Hindi niya makuhang i-judge yung magnanakaw na mali yung ginawa niya. Kasi iniisip niya yung karanasan. Malay natin, dala ng kahirapan, wala naman siyang choice. Yeah. Dahil dala ng kahirapan, yan ang ginawa niya. So truth has become relative. Even morality, mamaya, pasadahan po natin yan. Ano pa po? They are deconstructing what is said. There's an agenda behind that ang sinasabi nila. Sabi ba niya? Ganon?
Sabi ng president, tutulungan daw tayo. Talaga lang ha. Ayan, yan yun. Dinideconstruct. At nag-uumpisa yung mga conspiracy. Sinabi niya lang yan kasi malamang na nasuhulan niya. Malamang merong ano yan sa likod. Malamang tinakot. Laging merong agenda, merong backstory, laging merong bias sa likod ng lahat ng mga naririnig nila. Okay, ano pa po? Experience or feelings are greater than facts. Mas matimbang sa kanila kung anong nararamdaman nila o kaya kung ano yung karanasan nila. Akin yun eh. Yan, di ba? Ganun. Akin to eh. Feeling ko to eh. Kaya kahit sabihin mo pa sa akin na totoo yan, iba'y nararamdaman ko eh. Or, sa kabaliktaran, I feel that it's good, so it must be good. Ano pa po? Reality as a social construct. Ang realidad daw ng buhay, kaya kinu-question nila pati reality di ba? Minsan mapapanood o mababalitaan natin dumadami ang suicide rates. At may kinalaman din ito sa ganitong klase ng mindset because reality is becoming a social construct sa isip ng mga tao. Ano ibig sabihin nun? Baka yung realidad ng buhay, ganito. Kung lumaki ako sa ganitong environment, masalimuot, mahirap, siguro meant to be na tapusin ko na lang ang buhay ko. Or yung mga mayayaman, talagang mananatili silang mayaman pero lagi na lang kaming kawawa. We will continue to be a victim. Yan. Yun daw yung meaning ng buhay niya. Ako ay biktima. So, itong social construct ng reality, ang sinasabi ng mga postmodern people, we make our own meaning. Tapos yung mga grupo, halimbawa, mga grupong mahilig mag-rally, mahilig basta sama-sama sila, pare-pareho sila ng iniisip, pare-pareho sila ng pananaw, yun yung katotohanan nila. Yun yung dun nila nakukuha yung meaning ng buhay para sa kanila. And so, kapag walang meaning ang buhay, tapusin mo na lang ang buhay mo. Wala palang halaga. And that's okay. Yan. Kaya ang daming problema ngayon. Ang daming kalituhan, lalo na sa mga kabataan. Ano pa po? Moral relativism. Kagaya na sabi ko po kanina, no? Sabi mo, mali yan, para sa akin, tama. O di okay lang, pareho lang tayong tama. Yan yung sinasabi, no? Moral relativism. Ang difference ng truth relativism or yung relative truth tsaka moral truth pagdating sa anong pinag-uusapan. So, truth is relative, hindi natin ma-prove with facts or proof. Kasi hindi naman yun yung pinapakinggan nila. Pagdating sa moral relativism, tungkol naman sa what is right and wrong. Tama ba ang abortion? O mali? So para sa'yo, mali. Para sa akin, tama. Pareho tayong tama. Yan, parang ganun yung tungkol sa morality. Pagdating naman sa truth, bahala kayo. Di ba may tinatawag nga tayong flat earthers Talagang pag kinausap nyo sila, talagang fully convinced sila na flat ang mundo. Disc, parang plaka. Hindi siya parang bola. Parang siyang plato. Tapos sasabihin nila, hindi, flat. The earth is flat. Ganyan. Kahit anong logic ang ibigay nyo, ibato nyo sa kanila. Logic na to Kahit anong ebidensya ang ibato nyo sa kanila, hindi sila maniniwala. Because truth is relative to them. Ano pa po? Yun na pala, basic postmodern tenets. Pero let me share to you something interesting and actually medyo nakaka-alarm. Pero bago yun, the basic method of postmodern thinking is doubt, deconstruct, and then decide for yourself. So, wag pagdudahan muna yung mga narinig natin. Totoo ba yan? Totoo ba yan? I-deconstruct. Siguro, sinabi lang nila yan kasi may agenda. Kasi merong propaganda. Kasi merong gagawin. O merong corruption sa likod. And then they would decide for themselves. Hindi ako maniniwala dyan. At kagagalitan ko yung mga klase ng tao na yan. Or dito ako sa kabila, sasali. Yan. So that's the basic method of postmodern thinking. Now,
hindi totoong bago lang ang postmodern thinking. It is very, very, very similar to what happened in the Garden of Eden. At ito nga yung sinasabi ko na medyo alarming para sa atin. Because when we compare yung basic tenets ng postmodernism, yung basic tenets pinaniniwalaan nila sa sinabi ng serpent sa Genesis, nung nag-uusap sila ni Eve, makikita na natin kung saan nanggaling lahat ng to. Postmodern tenet would say they're just pushing their agenda. At ang sabi ng serpent, talaga? Sabi ba niya? Sabi niya huwag kakainin? Sabi niya ba mamamatay pag ano? So doubt. And then truth is relative. Sabi nga nun, baka sa'yo totoo pero sa akin hindi. At anong katotohanan ng serpent? You will not surely die. Kahit na sinabi na ng Diyos, you will surely die. Yun yung instruction, di ba? If you eat of it, you will surely die. Sabi nga nun, you will not surely die. Bakit? Relative ang truth. At ang sasabihin naman ng postmodern, merong agenda yan kaya niya sinasabing ganyan. At ano sabi ng serpent? For God knows na if you eat of it, your eyes will be open. Di ba? Ganon. So may agenda, sabi ng serpent. Kaya lang sinabi yan sa'yo ng Diyos kasi meron siyang may pinipigilan siyang mangyari sa inyo. Alright? At ano pa? Experience and feelings. Sabi nga sa kaliwa, I feel that it's good, so it must be good. Sa kanan, doon sa Genesis, sabi ng serpent, your eyes will be opened. Experience. Ng magandang experience ang makukuha mo dyan. Kaya huwag kang basta-basta nakikinig. Kapag pinipigilan ka, isip-isip ka din. Ganun yung sabi ng serpent, no? O baka kayo nako-convince din kayo, Huwag kayong mako-convince po. And okay, ano sabi ng postmodern? We make our own meaning. Reality is a social construct. Kami ang magde-define ng ibig sabihin ng kung anong sinabi. At anong sabi ng serpent? And you will be like God. Gumawa siya ng sarili niyang meaning kung bakit hindi pinapakain yung bunga or kung anong makukuha or mangyayari kapag kinain ni Eve yung bunga. And you will be like God, knowing good and evil. So, alam natin, no, ang katotohanan, nung kinain ni Eve, hindi naman siya naging like God. So, hindi totoo. Reality as a social construct. Yan. So, and then, moral relativism. No? Sabi ganon, sabi mo, tama, o sabi mo, mali, pero para sa akin, hindi. O para sa akin, opposite. Anong nangyari ngayon sa thinking ni Eve? And the woman saw that the tree was good for food. Nag-isip na siya ng sarili niyang truth. Nag-isip na siya na, ay dapat kakainin ko din to. Mabuti palang kainin to. It's good for food. It brings delight. It makes one wise. So gumawa na siya ng sarili niyang construct ng truth niya. At kasabay nito yung kanyang moralidad. Now, the truth is there is nothing new under the sun. Postmodern is not new. It is simply repackaged na temptation ng serpent. It is simply the old deception of Eden in modern clothes. So, kailangan ma-identify natin to most postmodern people, pero wag natin silang saktan. Wag natin silang i-condemn. But let's reach out to them kasi nalito rin sila eh. Kagaya ni Eva, she got confused and was tempted. Ganun din itong mga taong ito at kailangan natin silang abutin. Postmodern people prioritize feelings over facts. At sila din ay pagod na nakakarinig ng mga usapang relihiyon. Nire-recruit mo lang ako dyan, baka ano pang mangyari sa akin dyan. At ang belief ko ay masusunog ako pag pumasok ako sa simbahan na yan. And they don't want to be forced to change. Nung unang panahon po, sa mga panahon ni na Billy Graham, and yung mga matitindi na mga preaching and gospel heroes natin, ng mga maraming dekada na ang nakalipas.
The way to preach the gospel sa panahon nila, at siguro sa panahon ng marami po sa atin na mga medyo nakaabot sa panahon na yon, yung mga young ones, is the way to preach is with power, with shock and awe, and with reason. Kasi tama nga naman, dapat hanggang ngayon, yun pa rin ang manaig eh. Tama naman at merong ebidensya, merong may sipa, no? Yung preaching, and with reason. But sadly, shock and awe is not as effective anymore. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat gumive up na po tayo sa mga taong ito. Hindi po ibig sabihin dapat iwasan natin sila o kalabanin natin sila. Sila nga po yung dapat natin abutin eh. But they simply live in a postmodern world. Kailangan marunong din tayo mag-adjust para makarating pa din, maihatid pa rin natin yung gospel ng Panginoon sa kanila. Sino pa nga po ba magdadala ng good news? Kundi tayo din po na mga nakakakilala sa Diyos. So, all hope is not lost. Christians, especially pastors, can still reach out to them. Dahil ang mga postmodern people, ganito rin sila. They want the best of everything in life. They want truth. They want love and justice na nagwo-work. Ayaw na nilang madismaya. Ayaw na nilang mayamot na yung truth hindi nagwo-work. Yung love hindi totoo. Yung justice hindi pantay, hindi patas. They want truth, love, and justice that works. And they want relationships. They don't want religious stuff. No, they don't want religion. Gusto nila ng maayos na relationships. Kaya very loving, relational yung kanilang style. And guess what? Si Jesus, He offers all of these and more. Diba? Best of everything in life, saan natin makukuha? Sa Panginoong Jesus. Truth, love, and justice. Saan natin makikita? Sa Panginoon Diyos. Want relationships? Saan natin makukuha yung best relationship na pwedeng makuha natin? From Jesus Christ. So, kailangan pa rin nating trabahuhin ito. We have to do our best pa rin dito. So, how should we reach out and preach Christ to the postmodern world that we live in? Paanong style dapat po ngayon? Kailangan matuto tayong mag-adapt din sa modern times, no? Or postmodern times. Ika nga. So gusto ko pa i-share sa inyo itong 4 na postures that we can do to reach out to them. First one is shoulder to shoulder. Yan. So marami po, ang style natin is anong itsura, no? Anong posture. Shoulder to shoulder, what does it mean? Kailangan matuto din tayong i-share natin yung brokenness natin sa kanila. Hindi yung superior tayo sa kanila. Oh, ang dami kong alam. O ang dami kong natutunan. O mas magaling ako sa'yo kaya makinig ka sa akin. No. We need to approach them using shared brokenness. Siguro, itong postmodern na tao na to, ang problema niya, inaapi siya. Okay? Inaapi siya. Let's find the common ground. Saan ba tayo inaapi? At maging shoulder to shoulder tayo. Walk with them. Huwag natin sabihin, kaya ka inaapi kasi puro maling ginagawa mo eh. Oh, sumasali-sali ka dyan sa LGBT. Di talaga aapihin ka. Hindi pwede. It doesn't work anymore. Dati, mga magulang po namin, yung mga lolo-lola natin, yan, nadadaan tayo sa strictness. Ngayon, hindi na po. Hindi nag-work sa kanila yun. But when you relate to them, oo nga, ako din, alam mo, inaapi-api din ako. Talaga? Wala, pareho tayo. O, ayan, di nag-open na siya. Pero ang sasabihin naman natin, oo, inaapi ako. Alam mo, pinipreach ko tong gospel. Sinishare ko yung pag-ibig sa mga tao. Pero pinagtatawanan ako. May isa nga, binato yung Bible ko eh. Ganon. Hala, grabe naman yung mga yon. And now, nasa parehong panig kayo. You are both at the side of brokenness. No? Hindi kayo magkalaban. Magkasundo kayo.
So stand beside people in their struggles as a fellow traveler in need of grace. Kailangan niya ng grace. Katulad natin na kailangan natin ng grace. And use relatable human experiences. Anxiety, shame, restlessness, confusion, kung ano man ang nararamdaman din natin, kagaya ng nararamdaman nila. And that will be yung ating entry point sa gospel para sa kanila. Ang ano pong kino-communicate natin sa kanila pag ganito, we walk this road together. We should be a friend. And our ultimate friend is Christ. Diba? Christ is our friend. According to John 15:13-15. So sa pangalawa naman po, so shoulder to shoulder, dapat magkatuwang tayo, magkasama tayo. At sa journey na to, yan. So nare-reach out natin sila sa paraang ganito. Pangalawa po, ear to ear. Ano ibig sabihin nito? We should ask thoughtful questions. Makipag-usap tayo. Huwag one-sided. Huwag natin sabihin lahat ng alam natin sa kanila. Kundi matuto tayong makinig at iproseso kasama nila yung iniisip nila. And ask thoughtful, open, thoughtful questions which invite reflection instead of argument. Para mapaisip din sila, ano sa palagay mo? Ganun, di ba? Sa palagay mo, ano kayang iniisip ng mga tao? Bakit nananakit sila? So mag-iisip din ngayon siya at mag-start din siya mag-open up. Oo nga kasi siguro nakagisnan nila yan, ganyan. Oo nga no, mukhang ganun nga. Di ba? Ear to ear. Para kapag kayo ay pag napakinggan natin sila, nakita nilang nakikinig tayo, when we open our mouth, they will also start to listen. Sila naman makikinig kapag tayo naman na nagsalita. Kasi tamang respeto lang na nakikinig din tayo sa kanila. And be genuine. Hindi yung hinihintay lang natin silang matapos tapos meron tayong gustong sabihin sa kanila. Ask open and thoughtful question. Mahalin natin sila. Mahirap bang mahalin? Siguro po, lalo na pag meron tayong haka-haka, meron tayong mga prejudice sa kanila, sa itsura nila siguro, or so, kung anong meron sila. Pero kailangan i-build natin sa sarili natin yung totoong compassion, kagaya ni Jesus. Naabutin kahit sino pa. Remember, si Jesus inaabot, hinahawakan nga niya yung mga taong may sakit. Yung may ketong, hinahawakan niya. Wala nga taong mangangahas na humawak sa mga taong ganun eh. But He loved them. And we should love our neighbor as well. Listen with patience na hindi natin sila kinokorek basta-basta. And kino-communicate natin sa kanila is, I hear you and I care. Naririnig kita. At nararamdaman ko rin kahit papano yung nararamdaman mo. And when we listen to their words, pwedeng maging umpisa yan so that we can introduce. Pwede rin natin ngayon ihayag at sabihin sa kanila, hindi na natin kailangang isigaw, hindi na natin kailangang i-argue ang salita ng ating Panginoong Jesus. Kasi makaka-relate din naman pala sila sa mga karanasan din ni Jesus. And so, yung salita, makakarating sa kanila. At sino yung salita? Christ is the Word. Diba? Sa John 1 and John 1:1 tsaka John 1:14. Ayan, so ear to ear. Hear them. Pangatlo po, heart to heart. Christ is love. Ayan, sinasabi nga. Dapat puso sa puso din. Dapat ang nag-uusap, hindi lang yung dalawang utak o dalawang bibig. Ang nag-uusap ay yung dalawang puso na nagdadamayan, who care about each other and listen to each other. I-present natin yung gospel na hindi kaalaman o karunungan lang. Hindi as correction lang, kundi correction out of deep love sa kanila. Madali nang sabihin yan, pag nakikinig na sila, madaling sabihin sa kanila na, alam mo, ganun na lang ang pag-ibig ng Lord sa atin, na ayaw niyang gagawa tayo ng
ng mga bagay na masama at mali sa mata niya kasi alam niya yung best para sa atin eh. At gusto niya hindi ka mapahamak at makakuha ng mga consequences. Ang gusto niya, maranasan mo yung buhay na totoong buhay. Di ba? Heart to heart. Because the gospel is actually beautiful, true and beautiful. So, speak in plain, accessible language. Kaya dapat, alam din natin yung laman ng Bible. Alam din natin yung laman ng gospel. Na hindi natin kailangang i-recite lang, kundi naka-craft natin para sabihin sa kanila ng malinaw. Di ba? Ang daming kwento sa Bible eh. So, anong kino-communicate natin sila? This is good news for you. Remember, ang mga postmodern, they want what is good for them. So, yun ang i-offer natin. This is actually good news and it is good for you. Yan, good ito para sa iyo. At dito na po tayo sa pang-apat, life to life. I-share din natin, hindi lang yung buhay natin, kundi yung buhay ni Kristo. Ano ba ang naging intensyon niya para sa ating lahat? Hindi natin dapat inuuna ikwento yung mga tradisyon natin, mga religious na beliefs natin. Ipakita natin si Kristo, ipakilala natin siya. And so, pag pinapakilala natin kung sino si Kristo, imbes na fina-force nating tanggapin si Kristo, we are actually inviting these people na gumawa ng kanilang decision, personal decision, na i-exchange nila yung buhay na sinastruggle nilang maging good, i-exchange nila sa buhay ni Kristo that is truly good. Exchange niya yung self na life niya for the life of Christ. Diba? Ang sabi ni Apostle Paul, my life is Christ. To live is Christ and to die is gain. To show that Christianity is not just belief in ideas or religion or agenda, but Christianity is actually a living relationship with the risen Christ. Diba? Ano nga yung eternal life? Ang sabi ni Jesus, and this is eternal life, that they may know you, they may know the Father, and the Son whom you have sent, no? And Christ whom you have sent, ang sabi ni Jesus. That is eternal life. Knowing Jesus Christ. Knowing, hindi makilala. Hindi knowing about Christ, but knowing Christ. No? Iba yung alam natin kung ano siya sa alam natin kung sino siya compared sa kilala natin siya. Kaya magkaiba yun eh. Right, so Christianity is not just belief or religion, but a relationship with the risen Christ. Anong kino-communicate natin sa kanila? I want you to know His life, and I want His life to be your life. So, kasi, it is the best life. Kaya sino nga ba yung life? Si Jesus, John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pagwawakas po, at salamat sa pakikinig po ninyo, sa pagwawakas, postmodernism may feel like a new and difficult challenge. Parang hirap namang kausapin ng mga tao na to. Pero ang totoo nun, kung alam lang natin at naiintindihan sila, matututunan natin kung paano silang kausapin. And postmodernism might look like something new na hindi natin alam gagawin natin. Pero remember, bagong packaging lang yan ng dati pang makasalanang pag-iisip at kasinungalingan ng kaaway. At dahil ito pa rin yung dati, there's nothing new under the sun, ito pa rin yung dati, the answer is also still the same. Kaya nga, wala tayong problema that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The answer, the real answer para sa buhay is the same answer in Eden, which is yung gospel, no? On the cross, and Jesus Christ, who is full of grace and truth. So as pastors po,
Sa pagwawakas, hindi po tayo tinawag na manalo sa debate. Tama na po yan. We are called to win people. We are called to bring out yung gospel. Kaya yun ang gawin po natin. At hindi po natin magagawa yan kung meron tayong prejudice, meron tayong, basta Tagalog yung prejudice, kung meron po tayong mga negative na iniisip sa ibang tao. Magagawa lang po natin yan kung marunong tayong magmahal kahit sino pa sila. Kahit mukha silang kaaway-away, kahit iniiwasan sila ng lahat, kahit naggalit sila lagi, mahalin natin sila. And so, we're called to win people. And this is how we preach Christ across the age of unbelief. Until the day comes kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod at bawat bibig ay magsasabi na ang ating Panginoong Jesus ang siyang totoong Diyos, that Jesus Christ is Lord. So maraming salamat po. I hope na may natutunan po kayo. Available po ito, i-share ko po itong PowerPoint, everything, yung material, para maaral po ninyo, and I hope na marami pa pong leaders ang matuto mula po dito. So maraming salamat po. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang araw po.